So may nagtanong sa akin, ang tanong niya ay kung bakit natin kailangan manalangin sa Diyos kung siya naman ay nang nagliligtas at hindi naman tayo. So sa ganitong katanungan, tingnan muna natin kung ano talaga yung pananalangin. So ang pananalangin ay isang pribilehiyo na binigay sa atin na makapag-usap tayo sa ating Panginoon. So it's a way of sa way of communication, yan tinawag yung pananalangin. At ito rin po ay communion or a connection doon sa ating espiritu at sa espiritu ng ating dakilang Panginoon. So napaganda na yun yung pananalangin. At gaya na sabi ko, it's a privilege na talagang binigyan tayo ng kaparaanan para makipag-usap sa naglikha sa atin. So, dun sa tanong, nagbigay kasi ang Bible ng maraming description patungkol sa pananalangin. So, makita natin dito na umiyak si Hannah. Ayun yung naglabas siya ng kanyang namdamin sa ating dakilang Panginoon. Nandun din si Hezekiah na talagang umiyak sa ating dakilang Panginoon. Meron din pong pagluhod sa ating Panginoon. At doon sa tanong na bakit kailangan pa nating manalangin para maligtas ang ating mga pamilya, ay this is a form of prayer seeking God's favor, right? So humihingi tayo ng pabor sa ating dakilang Panginoon dahil bilang tumanggap nga sa Panginoon, nalaman natin ang kahalagahan ng kaligtasan sa atin. Kaya sino ba naman ang ayaw mag-share, no, ng tinatamasa nating kabutihan na gagaling sa Panginoon? Gusto rin natin ito na maibahagi sa pamilya natin. And gaya nga ng mga nangyayari, sino bang nakakaalam ng bukas? Ayaw rin natin na mapahamak yung pamilya natin. Kaya tayo po ay humihingi ng pabor, namamagitan tayo sa kanila at sa Diyos, no? Humihingi tayo ng pabor gaya na tong nangyari kay Moses nung pagkagaling ni Moses doon sa Mount Sinai. Pagbaba niya, medyo nainip yung mga tao, nagsamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang nangyari, sinabi ng Diyos kay Moses na lilipulin ko yung Israel, yung mga tao na yan dahil mga matitigas ang ulo. So, lilipulin ko yan. Pero if you remember, sinabi ni Moses na, Panginoon, wag niyo silang patayin. No? Talagang namagitan siya. Wag niyo silang patayin. Ito yung mga tao na inilabas niyo sa Ehipto. Wag niyo silang hatulan, huwag nyo silang lipulin. So napaganda na talagang makita natin doon yung pamamagitan ni Moses doon sa tao, sa Israel at doon sa Diyos. No? Ganoon din yung ating ginagawa. Tayo po ay namamagitan sa kanila, humihingi tayo ng pabor sa ating dakilang Panginoon. At doon sa mga mananampalataya ngayon, young people, nanay, tatay na mananampalataya, na magpahanggang ngayon, ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya. Gagamitin ko to, no, na para i-encourage ang bawat isa sa atin na manatili ka lang, right? Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang mainip. This is an encouragement from the Lord. Manatili ka lang dahil tapat pa rin ang nangako sa atin. At ang pangako niya, maging matapat ka lang, manampalataya ka lang sa ating dakilang Panginoon, magpatuloy ka sa iyong ginagawa ngayon, sa ating dakilang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon ay, ililigtas ko ang iyong buong sambahayan. Napakagandang pangako yan ng ating dakilang Panginoon. Gusto kong panghawakan mo yan because time will come, someday, somehow, one of these days, makakasama mo ang buong mong pamilya sa pananampalataya. At darating din ang araw na maunawaan nila ang kalooban ng Panginoon, sila din ay ililigtas ng ating dakilang Panginoon. Panghawakan mo yan. Napakagandang pangako. Manatili lang at ililigtas ang iyong buong sambahayan.